Nagtatrabaho si Boa bilang isang waitress sa isang bar. Dahilan upang wala siyang maayos na oras ng uwi. Dahil dito, naging masama ang tingin ng mga kapitbahay sa kanya. Runner at bayarang babae ang ibinabato nilang paratang. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, wala ni isa man lang sa mga lalaking pumapasok sa bar ang nakahawak sa katawan ni Boa. Isa pa rin siyang berhen kahit pa araw-araw siyang hinuhusgahan. Isang gabi, pauwi siya dala ang ilang paper bag. Nagpasabay siya ng burger para maihanda bilang pasalubong sa kanyang ina at sa bunsong kapatid na si Belle. "Nay, nandito na ako." Masiglang sambit niya pagdating sa bahay. Ngunit naputo lang ngiti sa kanyang labi nang marinig ang sunod-sunod at hirap na paghinga ng kanyang ina. Agad siyang napatakbo papunta sa kwarto. "Nay, ano pong nangyayari?" Bakas ang matinding pag-aalala sa kanyang tinig. "Sandali lang po, kukuha ko ng tubig." Mabilis siyang nagtungo sa kusina at kumuha ng isang basong tubig. Matagal nang may sakit sa puso ang kanyang ina. Ngunit hindi sapat ang kanyang kinikita upang makapag-heart transplant. Umaasa lamang sila sa mga gamot na nabibili sa butika. Nag-aaral pa si Belle at si Boa lamang ang sumasalo ng lahat, upa sa bahay, bayarin at pagkain. "Uminom po muna kayo ng gamot, Nay." Marahan niyang wika. "Gusto niyo po ba dalhin ko na kayo sa hospital?" Umiling ang kanyang ina. "Magagalaw na naman ang kaunting pera mo. Ilaan mo na lamang sa kapatid mo. Maayos naman ako." Hindi napigilan ni Boa ang mapaluha. Alam niya kung gaano kasakit ang pinagdaraanan ng kanyang ina. Ngunit palagi pa rin silang inuuna nito ni Belle. May mga sandaling pumapasok sa isip ni Boa na sana hindi na lang siya ipinanganak upang hindi na maranasan ng kanyang ina ang ganitong hirap. Ngunit agad niya itong itinataboy. "Bakit ka umiiyak?" Marahang pinunasan ng kanyang ina ang luha sa kanyang pisngi. "Huwag kang maawa sa akin. Ayos lang ako. Kung mawala man ako sa mundong to, lilisan akong masaya dahil alam kong hindi mo pababayaan ang kapatid mo. Naituro ko na sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay, anak. Palagi mong pipiliin ang maging masaya." Dahil sa mga salitang yun, tuluyan nang napahagulgol si Boa. "Aanhin ko pang masayang buhay kung wala na kayo. Kayo ang simbolo ng buhay ko. Kapag nawala kayo, wala nang saysay ang lahat ng pagod ko. Nakakaya ko ang lahat ng panlalait ng mga kapitbahay. Dahil alam kong may nanay akong kakampi at nakakaintindi sa akin. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mahal na mahal kita, anak." Tugon ng kanyang ina. Ilang minuto niyang inobserbahan ang kalagayan nito, ngunit hindi pa rin bumubuti ang paghinga. Dahil doon, inutusan niya si Belle na humingi ng tulong sa kapitbahay nilang may tricycle upang maisugod ang kanilang ina sa hospital. Naiwan si Boa at Belle sa labas ng silid kung saan sinusuri ang kanilang ina. Nakatulog si Belle sa kanyang kandungan habang siya'y tahimik na nagdarasal. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor. "Ano pong lagay ng nanay ko?" "Palagi po ba siyang kumakain ng mamantika?" Nababalutan na ng fats ang puso niya. May mga bara ang ilang ugat kaya nahihirapan siyang huminga. Sa dami ng paliwanag, iisa lang ang malinaw na pumasok sa isip ni Boa. Kailangan ng heart transplant ng kanyang ina. At mula ng sandaling yun, iisa na lamang ang laman ng kanyang isipan nang bumalik siya sa bar kinagabihan. Kailangan niyang makahanap ng taong kayang magbigay ng 100,000 halaga para sa buhay ng kanyang ina. Kahit pa ang maging kapalit nito ay ang sarili niyang katawan. "Becca, pakiusap. Sigurado naman ako na masisiyahan ng customer sa oras na malaman nilang first time ko." "Boa, yun nga ang mismong dahilan kaya hindi ako makatango sa'yo. Ang mga lalaking naghahanap lamang ng init ng katawan, walang halaga kung ilang lalaki nang nakagalaw sa babaeng ititable nila. In short, walang halaga kahit pa virgin ka. Ang gusto nila magaling sa kama. Ang gusto nila yung babae na hindi nila kailangan pang utusan." Ani Becca, ang baklang nagre-recruit ng mga babaeng runner. "Gagawin ko." Desperado nga ni Boa. "Gagawin mo? May ideya ka ba kung ano mga dapat gawin?" "Bahala na, kapag nandun na. Basta Becca, bigyan mo ko ng customer. Maawa ka na. Kailangan kong iligtas ang buhay ng nanay ko." "Nakakainis ka? Alam mo bang maraming lalaki ang gustong mag-table sa'yo, pero hindi ko sila hinahayaan
dahil alam ko kung gaano kataas ang pangarap mo. Alam ko na hindi ikaw ang babaeng tulad ng mga nagtatrabaho dito. Bakit ba naman kasi kailangan mo pang maharap sa sitwasyon na yan? Bakit mo pa kailangang mahirapan ng ganyan? Namasa ang mata ni Becca dahil sa awa kay Bowa. Maraming salamat, Becca. Alam ni Bowa na gagawa ng paraan si Becca para sa kanya. Dahil sa pagiging desperado ay kung kani-kanino nagtanong si Bowa ng tips para sa unang gabi at isa si Chacha sa lubos na nakatulong sa kanya. Ito ang nag-ayos ng damit na susuotin niya. Kailangan mo lang magmukhang kaakit-akit. Eto ang isuot mo. Maganda ang mukha mo, kaya nakakasiguro ko na hindi ka mahihirapan. May mga lalaki na matutuwa, oras na malaman na sila ang una mo. Meron din namang madidismaya. Nakabase kasi sa performance, pero ang pinakatandaan mo, wag na wag kang bubuka nang wala kayong napagkakasunduan. May kanya-kanyang presyo ang bawat service. 9 hanggang 10,000 ang lakaran dito sa bar. Pero kung alam mong mas mayaman, pwede mong taasan. May matanda naman na mayaman at mag-aalok sa'yo na maging mistress. I'm sure, 100,000 o mas mataas pa ang unang bayad sa oras na matuwa siya sa'yo. Kaya galingan mo. Puro pagtango lang ang nagawa ni Bowa. Naiisip niya pa lang na magiging kabit siya ng isang hukluban na mas matanda pa sa nanay niya. Nandidiri na siya. Sa isang VIP na kwarto siya dinala ni Becca. Ang sabi nito, matandang binata ang unang makakasama niya. Binilin pa nga nito na kung maaari, lasingin niya na lang kaysa ipagalaw ang kanyang katawan. Magandang ideya iyon para kay Bowa. Ngunit nang madinig niya ang pagbukas ng kwarto, ay para bang nawala ang lahat ng laman ng kanyang isipan. Ang kaba niya ang kumain sa kanya. Wala siyang ibang madinig kundi ang kabog ng kanyang puso. Nasa kama siya noon at nag-aantay sa pagsunggab ng taong kapapasok lamang. Ngunit tila wala itong ideya na may tao sa loob ng kwartong inukupan niya. Nag-alis ng pang-itaas na damit ng lalaki. Bumagsak ang katawan nito kay Bowa at kapwa nagkagulatan pa sila. Ang matinding amoy ng alak ay kaagad na bumungad sa mukha ni Bowa. Ganito ba talaga? Bakit parang wala naman itong balak? Kausap ni Bowa sa kanyang sarili. Sino ka? Itinutok ng lalaki ang mukha niya sa mukha ni Bowa, dahilan para mapasinghap siya dahil sa bigla. Ako po ang magsiservice sa inyo ngayong gabi. Kabadong saad ni Bowa, palibhasa ngay wala siyang karanasan. Bakit parang hindi naman? Desperadong tumayo si Bowa, dahilan parang magandang hubog ng katawan niya ang kumuha ng atensyon ng binatang si David. Isa itong doktor na pantasya ng lahat ng mga kababaihan sa hospital na pag-aari mismo ng kanyang ama. Puros pakikipag-fling lamang ang hanap, ngunit isa man wala siyang naikakama. Ibang usapan nga lang ngayon. Mabilis na hinila ni David si Bowa palapit. I want you right here, right now. Halata sa tinig ng binata ang matinding pagpipigil. Akmangahag ka na si Bowa ng lalaki nang siya'y umiwas. Kaya kong gawin ang lahat, ngunit sa isang kondisyon. Anything? Anang binata sa kanya, nawari gutom na gutom, dulot ng alak. Kailangan mo munang mangako. Sumigaw si Bowa, kaya't nainis na si David. Ano ba kasi yun? First time ko, kaya malaki ang service fee na kailangan ko. Matapos ng gabing to, mamili ka dun sa wallet ko. Itinuro ni David ang wallet niya na nasa side table. May card doon at naroon din ang password. Mainiwan din akong check na may halagang 100,000. May pirma ko na din yun. Pumili ka na lamang doon. Matapos sabihin ni David yun, mabilis niyang sinunggaban si Bowa. Kung ano-anong pinagagagawa niya sa dalaga. At doon nga niya napatunayan na talagang berhen pa ito. Ang luha sa pisngi ni Bowa, sunod-sunod na lumandas. Ngunit isa man sa sakit na tiniis niya, hindi nagpadaing sa kanya. Tanging galit sa mundo ang naisip niya na kung bakit kailangan niyang dumaan sa masalimuot na prosesong ito para lamang mailigtas ang buhay ng kanyang nanay. Kulang pa ang salitang satisfied matapos magawa ng binata ang kanyang mga nais. Ito din ang unang pagkakataon niya na umangkin ng babae at kung saswertihin ay berhen pa. Nakangiti si David habang nakahilata sa kama, samantala si Bowa naman iika-ika na tumayo mula sa kama. Nanginginig ang buong katawan niya. Ang mantsa ng pulang likido mula sa kanya ay naiwan pa sa kanyang hita. Nilapitan niya ang wallet ni David
At tulad ng sinasabi nito, naroon nga ang 2 check na kaagad niyang kinuha. Inayos niya ang sarili, ngunit ang sakit, patuloy niyang tiniis hanggang sa makasalubong niya si Becca. Diyos ko! Awang-awa ito nang makitang namumutla niyang labi. Kaagad siyang nilapitan ni Becca. Ginawa mo ba? Nag-aalalang anang bakla. Napangiwi si Bowa ng tumango. Ang kanyang matay puno ng emosyon at hindi niya na din kailangan pang ipaliwanag kung anong nararamdaman niya dahil naihatid na iyon ng kanyang mata. Inakap siya ng mahigpit ni Becca. Doon ay tuluyan ng bumuhos ang emosyon ni Bowa, ang malakas niyang hagulgol. Hindi ko naman ginusto to, Becca. Bakit ganito ang kapalaran ko? Kailangan ko pang ipaabuso ang katawan ko para lamang mailigtas ang taong mahal ko. Wala ding salita na lumabas sa bibig ni Becca. Sa halip, tinapik-tapik lamang nito ang kanyang likod. Sa dressing room ay hinayaan ni Becca na makatulog si Bowa hanggang sa mag-umaga. Oh, ilabas mo na yung laman ng check mo. Kapag tinanong ka ng bangko, sabihin mo na kasambahay ka ni Doc. Kilala mo ang lalaking yun? Oo, doktor siya na walang alam kundi ang magpasarap sa buhay. Palibhasa ay anak siya ng mayaman. Ayusin mo muna ang sarili mo. Kung sakali na magkaroon ng problema ay tawagan mo ko at tatawagan ko si Doc David. Tumango lang si Bowa hanggang sa makaalis si Becca. Doon ay dahan-dahan namang kinain si Bowa ng lungkot. Nang pumunta siya sa shower room, mariin niyang kinuskos ang kanyang katawan na baka sa paraang yun, maibalik ang kanyang dignidad. Ngunit kalaunay tumigil din siya dahil batid niya na kahit anong gawin niya, kahit anong paraan, hindi na maibabalik pa ang dati niyang pagkatao na matagal niyang iningatan. Sa hospital na siya tumuloy habang ang kapatid na si Belle ibiniling niya kay Aling Nena. Ito ang ginang na madalas magpautang sa kanila at kaisa-isang tao na kumakalinga sa kanilang mag-iina. Pagdating sa hospital, nakangiti niyang binati ang kanyang nanay. Ang lahat ng emosyon niya ay isinantabi niya. Nay, malapit na po kayong maoperahan. Itabi mo na lang yan. Ilaanin niyo sa inyo ni Belle, anak. Nay naman, kaya ko pong mag-ipon ng higit pa dito. Emosyonal na anya. Kahit pa ibenta ang kaluluwa ko sa impyerno. Bulong niya sa kanyang sarili. Anak, nagpapasalamat ako sa iyo dahil hanggang dulo minahal mo ko. Hindi ko man naibigay ang pagmamahal kong buo sa iyo. Hindi mo tiningnan iyon. Sa halip ay mas minahal mo ko. Anak, ano't ano man ang pagdaanan mo maging matatag ka. At wag na wag mong pababayaan ang kapatid mo. Nay naman, wag nga kayo magsalita ng ganyan. Hindi po ko nasisiyahan. Ngunit ito ang realidad. May aalis ngunit may darating. Kapag nag-asawa ka, piliin mo yung lalaki na handa kang samahan hanggang sa huli. Maging malusog ka't wag mong gayahin ang nanay. Hinaplos ng ginang ang mukha ni Bowa nang nakangiti hanggang sa dahan-dahang bumagsak ang kamay nito. Senyales na namamaalam na ang kanyang nanay. Nay! Nay! Nataranta si Bowa at sunod-sunod na sumigaw. Para saan lahat ng ginagawa ko? Kung sa huli iwan mo din ako. Nay, gumising ka. Handa na ang pang-heart transplant mo, nanay ko. Naglupasay si Bowa sa sahig habang panay ang hagulgol. Ang mga doktor ay nagkagulo para i-revive ang kanyang nanay habang si Bowa iginiya ng isang nurse papalabas. Hinawakan ni Bowa ng mahigpit ang kamay ng nurse na yun. Buhay ang nanay ko, di ba? Buhay siya? Bubuhayin niyo siya? Madami na akong pera. Mami, hintayin na lang po natin. Manalangin po kayo na sana maghimala ang Panginoon. Si Becca ang tinawagan ni Bowa dahil alam niyang kahit anong gawin niya, wala na talaga ang kanyang nanay. Ang kaibigan niyang si Becca ay kaagad siyang pinuntahan gamit ang luma nitong kotse. Bowa, nag-aalalang ani Becca sa kanya, tsaka naupo sa tabi niya at hinawakan ng kanyang balikat. Becca, Becca ang nanay ko. Wala nang nanay ko. Paano na ako? Paano na ang buhay ko, Becca? Si nanay ang sentro ng buhay ko. Bowa, nakakalungkot. Pero lahat ay doon papunta. Wala kang magagawa kundi humakbang pasulong kung ayaw mo malugmok habang buhay. Ang nanay ang siyang dahilan kung bakit ako patuloy na sumusulong. Niyakap ni Becca si Bowa hanggang sa lumabas ang doktor na may mabigat sa reaksyon. Ang nanay ko po, Doc. Kamusta po? Walang imik ang doktor
hanggang sa umiling ito. Hindi na namin siya kinayang i-revive. I'm so sorry. Ang panibagong sakit ay umusbong sa puso ni Boa. Napasalampak na naman siya sa sahig at nag-iiyak. Boa, maging malakas ka. Pag-aalo ni Becca, tsaka inalalayan siya patayo. Tandaan mo, walang dapat pagsisihan. Ginawa mo ang lahat para sa kanya. Boa, please, isipin mo din ang sarili mo. 7 araw lamang na binurol ang ina ni Boa dahil hindi pumayag ang mga kapitbahay nila na mas patagalin pa. At sa mga sumunod na araw, walang ginawa si Boa kundi ang magmukmok. Ate, kailangan mong kumain, huwag ka nang malungkot. 2 araw na din na hindi nakakapasok si Belle dahil sa pag-aalala sa kanya. Huwag mo kong alalahanin. Belle, pumasok ka na. Ate, nag-aalala ako sa'yo. Huwag mo kong alalahanin. Maayos ako. Dahil sa pangungulit ni Boa, napilitan na ding pumasok si Belle sa eskwela. Nang mag-isa si Boa, para bang lalo siyang nalungkot. Ang pera niya itinago niya at nag-iwan na ng note para kay Belle na gamitin nito ang lahat ng ipon niya para sa sarili nitong kinabukasan. Samantala ng mga sumunod na buwan, patuloy na nagpabalik-balik si David sa bar para makita si Boa. Ngunit bigo siya hanggang sa maglakas loob siyang kausapin si Becca. Doc, anong kailangan mo? Matamis nang umiti si Becca. Yung babaeng nag-service sa akin before, pwede ko ba siyang i-table ulit? Si Boa ba? Naku Doc, magsasyam na buwan na siyang walang paramdam sa akin. Maging ako hindi niya tinatawagan. Hindi na siya pumasok matapos ng gabing yon. Ganun ba? Maraming naglaro sa isip ni David, tulad na lamang ng kinabukasan ng babaeng yon, na baka dahil sa kanya, nawala na ito ng pag-asang mabuhay. Ngunit kaagad din na bumawi ang isip niya sapagkat sobra-sobra naman ang pera na binigay niya para sa isang gabing yun. Sadyang naramdaman niya na lang na kailangan ng babaeng iyon ng pera. Pero hindi ko maitatanggi na para akong nahipnotismo ng gabing yun. Nasabi ni David habang drive ang kanyang kotse. Umuulan noon at traffic sa daraanan niya, kaya't minabuti niyang dumaan sa shortcut kahit na lamang maputik. Palinga-linga noon si David nang mailawan niyang babaeng naroon sa daan. Hirap na hirap ito at sa tansya niya, malapit na din itong manganak. Nagtatakbo si David pababa para tulungan ang babaeng naroon. Miss, okay ka lang ba? Kahit nang magsalita, hindi nakuhang sumagot ng babae. Kaya't minabuti ni David na kargahin ito papasok sa kanyang kotse. Nang sumigaw ng malakas ang babae. Manganganak na yata ako. Sandali, wala akong gamit na kahit ano dito. Natatarantang ani David. Madilim ang lugar na iyon at sa ayaw at sa gusto niya, hindi niya napigil ang babae. Kaya't sa lugar din na iyon ito nanganak. Hinubad ni David ang coat niya at binalot sa sanggol. Inayos niya ang babae hanggang sa maisakay niya ito pahiga sa upuan ng kotse sa kanyang likod. Hindi na niya alintana kung mangamoy ng malansa ang kanyang kotse. Mag-iinarte pa ba siya kung buhay na ang nakataya sa sitwasyon na yun? Pinatay niya ang aircon at diniretso na sa kanilang hospital ang babae. Dahil pag-aari niya naman ang hospital, kaya't maraming doktor ang nag-asikaso sa babae. Kilala mo? Ani Lorraine, isang doktor din na may gusto sa kanya. Umiling si David. Hindi, nakita ko lang siya sa daan. Mabuti, talagang magtatampo ko sa'yo sa oras na malaman kung may nabuntis ka. Ako nga hindi mo mahalikan, tapos makikipag one night ka sa iba. Mapanukso at nakakakiliti ang tinig ni Lorraine habang si David tila nag-sink in sa isipan niya si Boa. Oo, ang babaeng minsan niyang nakasama ng isang gabi. Kahit ilang buwan na ang nakaraan, tanda niya pa din ang pangalang ibinigay sa kanya ni Becca. Uwi na ako, mag-ingat ka din pa uwi. Hinaplos ni Lorraine ang dibdib ni David papunta sa balikat. Talagang gustong-gusto siya ng dalaga. Kaya nga walang nagtatangka na magpakilala kay David dahil hindi pa man sila ay binabakura na siya ni Lorraine. Ang magulang nilang dalawa ay magkaibigan, kaya nga maging ang ama ni David, boto din kay Lorraine, kaysa naman mapunta pa ito sa iba. At bukod doon, wala din namang pinakikilalang babae sa kanyang anak na si David. Pag alis ni Lorraine, kaagad na pumasok si David sa kwarto kung saan naroon ang babaeng tinulungan niya. Naipadala niya na din sa Nico ang sanggol. Pagpasok niya sa loob ng kwarto, pikit pa ang mata ng babae habang may dextrose na nakakabit sa pulsuhan.
Ang kuryosidad ay umiral sa isip ni David at may kung anong kaba sa puso niya hanggang sa dahan-dahang nagbukas ang mata ng babae. "Dok, ang baby ko po." Kapwa nagkagulatan pa sila nang makilala nila ang isa't isa. "Boa?" Tawag ni David sa babaeng kanyang tinulungan. Madumi ito kanina, kaya't hindi niya nakilala si Boa. Pero ngayon na malinaw niyang nakikita ang mukha nito ay walang duda. "Lalabas na ako. Kaya ko na. Nasaan ang anak ko?" Inalis ni Boa ang mga nakatusok sa kanyang pulso. Akmang tatayo na siya, ngunit pinigil siya ni David. "Hindi pa pwede. Sariwa pa ang sugat mo. Kaya tsak na makakaranas ka ng matinding pagdurugo." "Hindi, hayaan mo na ako. Wala din naman akong pera na pambayad dito." "I'll cover it. Ako ang magbabayad." Hinila pabalik ni David si Boa. "Medyo masakit to." Anya pa nang muling nilagay ang karayom sa pulsuhan ni Boa. "Sa tingin mo magiging maayos ka kapag lumabas ka sa kwartong to? Magkaka-infection ka kapag hindi ka nagpagaling ng tama na maaari mong ikamatay." "Ang anak ko, nasan siya?" "Nasa NICU. Maraming magagaling na nurses dito, kaya hindi mo kailangang mag-alala." "Hindi ko kasama ang anak ko. Sa palagi mo mapapanatag ako?" "Maya-maya lang ay narito na siya. Sandali lang." Matapos sabihin ni David iyon, nag-iwas ng tingin si Boa. "Gusto ko nga palang malaman. After ng gabing yun, pwede ba? Huwag mo nang ibalik yun dahil kinalimutan ko na yun. Ang lahat ng mga nangyari matapos ng gabing yun, isang sumpat dapat nang kalimutan." Tumangutango lamang si David bilang pagsang-ayon. Kahit ang totoo, nasaktan siya matapos marinig ang sinabi ni Boa. Para bang dahil sa mga pangyayaring iyon, nagkandaleche-leche na ang buhay nito. "Kung ganun, malas pala na mabigyan ka ng 100,000. Sarkastiko at mapagpanggap si David na walang talab sa kanya ang mga sinabi ni Boa. "Oo, yun ang pinaka-pinagsisisihan ko sa buhay ko." Matalim na tumingin si Boa kay David. "Lalabas na ako. Magpahinga ka na." Lahat ng mga babae sa hospital niya ay walang gumanon sa kanya. Bukod tangi na si Boa lamang. Nakasuksok ang kanyang kamay sa bulsa ng pantalon habang nakasandal sa pinto. Madami siyang gustong itanong sa babae. Ngunit halata na matinding stress ang pinagdaraanan nito, kaya't hindi na siya nangulit pa. Sa Minimart, bumili si David ng mga kakailanganin ni Boa mula sa mga gamit ng anak niya. "Pakibantay ang maigi ang pasyente. Kapag tinanong niya kung saan galing ang mga gamit, pakisabi na free yan dito sa hospital." Batid kasi ni David na hindi ito tatanggapin ni Boa. Sumakay si David sa kotse at kaagad na nagtungo sa bar kung saan naroon si Becca. Dito niya balak na magtanong ng mga bagay-bagay. Kinikilig pa si Becca nang malaan na siya ang hanap ng gwapong doktor. "Marami namang nagagandahang babae dito. Bakit ako pang pinatawag niyo?" Pino kung kumilos si Becca. Takip pa nga nito ang kanyang bibig gamit ang panyo na tila hiyang-hiya hanggang sa makaupo. "Dahil alam kong ikaw lang ang makakapagbigay sa akin ng kasiyahan na hinahanap ko." "Naku Dok, manager po ako dito at hindi po talaga ako nagpapatibol." Kaagad na pinutol ni David ang maling akala ni bakla. "Anong huling balita mo matapos ng gabing yun sa amin ni Boa?" Seryoso ang mukha ni David habang si Becca naman sinimulan ng pamutlaan ng muka. "Dok, bakit niyo naman po naitanong ang bagay na yan sa akin?" "Sagutin mo na lang ang tanong ko." "Matapos ng gabing yon, yung pera na binigay mo sa kanya, nilaan niya iyon para sa nanay niya. Matagal nang may sakit ang nanay niya at ng gabing yon, yun ang una't huling desisyon na pinagsisihan niya." "Una't huling desisyon na pinagsisihan?" Walang maintindihan si David sa sinasabi ni Becca. Namatay ang nanay niya ng umaga ding yon, kaya't ang pagsasakripisyo ng kanyang katawan ay nabaliwala. Iniwan niya ang kapatid niya, pati na ang mga perang naipon niya. Hindi ko alam kung ano nang naging buhay niya. Dok, may alam ka ba sa tungkol kay Boa?" "Kung sasabihin ko ba, makakaasa ba akong aalagaan mo siya?" "Oo naman. Bakit ko pababayaan si Boa? Nasaan siya?" "Hindi ko pa sasabihin sa ngayon, pero babalaan kita. Oras na malaman kong ginawa mo pa din siyang babae sa bar na to, sinasabi ko sa'yo, bigyan mo siya ng ibang trabaho, maliban sa pagiging entertainer. Halata na matinding stress ang pinagdaanan niya kaya pakiusap." "Bakit kayo ganyang mag-alala sa kanya? Dapat ko bang ikatuwa ang lahat ng ito?" "Oo naman, dapat mong ikatuwa dahil kahit paano, inaalala ko ang kalagayan niya.
Magkita na lang tayo ulit sa susunod. Kinaumagahan, katabi na ni Bowa ang anak niya. Nasa maayos silang kalagayan nang pumasok si David. May dala siyang mainit na lugaw at gatas para kay Bowa. Magandang umaga. Kumain ka para sa baby mo. Kamusta ang pakiramdam mo? Dinalo ka na ba ng ilang nurse? Oo, maayos naman ako. Sabi nila baka mamayang hapon lang daw, pwede na akong lumabas. Bukas na, ipasusundo kita kay Becca. Nagulat at natigilan si Bowa. Kilala mo si Becca? Ayaw mong ipabanggit sa akin ang nakaraan, kaya hindi ko na pwede pang sagutin yan. Lalabas na ako. Paglabas ni David, naroon si Lorraine. Aba, kaswerteng pasyente naman yan. Talagang alagang-alaga mo ha. Oras na para sa trabaho, Lorraine. Wala tayo sa labas para makipagkwentuhan sa'yo. Naunang humakbang si David paalis doon. Wala pa namang pasyente, kaya't ayos lang naman nakausapin kita, hindi ba? Sino bang babaeng yun? Pasyente siya, Lorraine. Huwag ka na magtanong. Ikutin mo na ang lahat ng mga pasyente sa ikalawang palapag. Palagay ni Lorraine, wala naman talagang balak na magsabi si David. Kaya't umalis na si Lorraine. Matapos mag-ikot, ay hindi niya kinaligtaan na lapitan si Bowa sa kwarto. Nagpanggap ito na chine-check ang mag-ina. Mukhang malapit ka nang lumabas. May susundo ba sa'yo kung madidischarge ka na mamayang hapon? Hindi ko naman po kailangan ng tulong ng iba para makalabas dito. Maayos ang sagot na ani Bowa, ngunit nginisihan lang siya ni Lorraine na para bang hindi nito nagustuhan ang sagot niya. Matapang na magsalita. How about your fees and charges dito sa hospital? Nabayaran na, kaya't hindi nyo na po kailangan pang usisain. Nakita ko pong hinarap nyo kanina si Doc. Nobya ka ba niya? Huwag kang mag-alala. Isipin mo na lang na wala akong sinabi sa'yo mula ulo hanggang paa. Kaya't tatawanan kita kung malalaman kong nandito ka para mag-usisa dahil nagsiselos ka. Matalim na tinitigan ni Lorraine si Bowa. Walang salita na lumabas sa bibig nito. Sa halip, nagdadabog na tumalima. Nang magtanghalian, tinawagan ni David si Becca para sunduin ang mag-ina sa hospital dahil ngayon naman talagang discharge nito. Nag-send na din siya ng pansamantalang panggastos ng mag-ina. Dahil batid niya naman sa lagay ni Bowa ay hindi pa ito makakapagtrabaho. Hindi niya mawari sa sarili niya kung bakit ganoon kagaan ang loob niya kay Bowa. Iniisip niya na ang lahat ay dahil lamang sa awa. Hindi din nagpakita si David kay Bowa nang sunduin ito dahil tsak na tatanggi lamang ito oras na malamang siya ang nagpapunta kay Becca. Paano mo na lamang nandito ko? Nakausap mo ba si Doc David? Siyang nagsabi sa'yo na narito ko? Hindi ko nga alam kung bakit ka nandito at kung saan galing yung batang yan. Nakangiwing ani Becca habang nakatingin sa cute na kargang sanggol ni Bowa. Lalaki ito't makislap ang mga mata. Nakasakay na sila noon sa kotse at mahigpit talaga na binili ni David na wag sabihin kay Bowa na sila'y nag-uusap. Sabihin mo nga sa akin, saan ka ba talaga nagpunta? Mahabang kwento. Si Belle, sinisilip mo ba siya? Maayos ang lagay niya at ilang buwan na lang mag-high school na siya. Palagi kong sinasabi sa kanya na maayos ka kahit hindi ko naman talaga alam kung nasan ka. Pagdating sa inuupahang bahay ni Becca, nagulat si Bowa nang makita ang kumpletong gamit ng kanyang baby sa loob noon. Ikaw ba ang bumili ng lahat ng to? Huwag ka nang magtanong, ang mahalaga sa ngayon maging maayos kayo. Naghanda na din si Becca ng pagkain para kay Bowa. Bago pa siya pumunta kanina sa hospital, kaya madali niyang napaghain ng pagkain si Bowa matapos itong ilapag ang baby sa crib. Sino nga man ang batang yan? Naubo si Bowa sa tanong na iyon ni Becca. Ano, bakit hindi ka makasagot? Huwag mong sabihin na kung sino-sino ang... Becca, ano bang tingin mo sa akin? Giit na ani Bowa, tsaka nilingon si Becca. Wala nang ibang lalaki na kagalaw sa akin maliban sa kanya. Nasalo ni Becca ang kanyang bibig. Ibig sabihin, ay ang gwapong si Doc ang ama ng batang yon. Nilingon ni Becca ang sanggol na nasa crib. Ikaw nga umamin din sa akin. Nagkakausap ba kayo ng doktor na yon? Siyempre hindi. Ano namang mapapala niya sa akin kung kakausapin niya ako? Kasing ganda mo ba ako? Ano ba kasi talagang nangyari sa'yo? Nalaman kong buntis ako at ayokong maging tampulan ng tukso sa eskwelahan ng kapatid ko sa oras na lumaki ang tiyan ko. Puro tsismosa mga kapitbahay namin. Kaya't ayoko din na madinig ng kapatid ko na totoo pala lahat ng paratang nila sa akin. Sa tingin mo hindi kanya maiintindihan? Becca, sariwa pa ang isip ng kapatid ko. Ayokong pati siya mamroblema sa akin.
Naiintindihan ko, Bowa. Ano namang plano mo sa bata? Wala ka bang balak sabihin kay Doc ang tungkol dyan? Para saan? Kita mo naman. Nabuntis niya ako dahil lang sa pera. Doktor siya at GRO ako. Tingin mo nasa ng hustisya kung malaman niyang buntis ako. Pipiliin niya ba kami? Baka pandirihan niya pa nga kami ng anak ko. Mukhang hindi naman siya ganoong tao. Paano mo nasabi? Nakilala mo ba siya? So nag-uusap talaga kayo? Hindi nagbabaka sakali lang. Kasi hindi naman masamang malaman niya. Hindi din namang masamang hindi niya malaman, hindi ba? Bowa naman. Becca, please. Hayaan mo kong magdesisyon. O siya, tapusin mo na ang pagkain mo. Tawagin mo ko kapag may kailangan ka, ha? Bili ni Becca bago siya umalis sa tabi ni Bowa. Kinaumagahan, sa hospital ay naroon naman si Lorraine sa mesa ni David at inaantay ang pagpasok nito. Dumaan ako kanina dun sa kwarto ng babae. Hindi ka dumaan dun. Alam mo sigurong nakaalis na siya. Sarkastiko na ani Lorraine. Walang interes siyang tiningnan ni David. Ako ang owner ng pagamutang to, hindi ba? Kaya hindi na bago sa akin kung malaman kong may isa ng pasyenteng nakalabas. Talaga? Sige, sa tingin mo, nakalabas na yung nandoon sa room 45? Yung nandun kaya sa third floor na may asthma? Wala ka bang magandang sasabihin? Ganun din kasi ako kaya anytime pwede ka nang umalis. Mag-isip kang mabuti, David. May anak na ang babaeng yun. At kumpara sa kanya, hindi hamak na may class naman ako. Isa lamang siyang pulubi. Labas. Masungit na ani David. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa umuwi si David sa kanilang bahay. Hanggang ngayon ba hindi pa din kayo maayos ni Lorraine? Aba, mag-iilang taon na ba kaming nag-aantay sa inyo ng tito mo? Dad, sinabi ko naman sa inyo, wala akong balak sa babaeng yun. Kung gusto nyo, ipakasal nyo siya sa isa sa mga pamangkin nyo. Bakit ba panay ang tanggi mo? Maganda naman si Lorraine at may pinag-aralan pa. Wala sa ugali niyang may pinag-aralan. Tingin niya sa mga taong mahirap ay pulubi. Hindi niya ba naiisip na wala siyang sasahurin kung wala ang mga taong yun? Naiintindihan ko ang pinanggagalingan ng galit mo. Hindi ko maiaalis sa iyo yun. Kaya wag niyo na ulit akong kakamustahin tungkol sa babaeng yun. Sa inis ni David, umakyat na siya sa kwarto. Tinawagan niya si Becca. Hello! Sino ka ba? Nasa trabaho ako. Ang iritado at malantik na tinig ni Becca ang bumungad. Hindi mo ba sinave ang number ko? Magkano ba ang sahod mo dyan? Bawal na ba kitang maabala? Masungit ang tinig na ni David. Doc, kayo po pala yan. Pasensya na, lumabas na po ako. Ano po bang kailangan nyo? Kamusta si Bowa at ang baby niya? Maayos naman po sila. Siniguro ko po na hindi niya malalaman ng tungkol sa atin. Umasim ang mukha ni David sa pagkakaintindi sa sinabi ni Becca. Bakit? Ano naman kasing meron sa atin? Kung manalita ka, akala mo may nabuong relasyon sa pagitan natin. Ganun po ba ang dating sa inyo? May ngiti at tamis pa sa tinig ni Becca nang ibahin kaagad ni David ang topic. Nagpakita ba kay Bowa? Nagpakita ang alin po? Yung nakabuntis sa kanya malamang. Kahit na nasa linya lamang sila nag-uusap, hindi napigilan ni Becca na masamid ng sariling laway, kasabay ng pamumutla. Gustong-gusto niyang sabihin na oo, na una pang magpakita sa kanyang ama dahil siyang nakabuntis dito. Ngunit kabilin-bilinan ni Bowa na wag niyang sabihin ng tungkol sa bagay na iyon, kaya't pakiramdam ni Becca, tinatraidor niya ang parehong magulang ng kaawa-awang sanggol. Hey, nandyan ka pa ba? Opo, Doc. Nandito pa. Ano po kasi, hindi po nagpakita eh. Buwisit. Responsable. Paanong nakayanan ni Bowa na basta na lamang na magpabuntis sa walang yang lalaking yun? Oo nga po eh. Walang yapo, no? Kilala mo ba yung lalaki? May alam ka kung sino siya? Ako po, wala po eh. O bakit parang meron? Doc naman eh. Huwag niyo nga po kong takutin. Sige, balitaan mo ko ulit. Hayaan mo't magpapaimbestiga din ako. Anang doktor, tsaka pinatay ang linya. Ibinagsak ni David ang kanyang sarili sa kama. Ang kanyang isip ay naging abala kung para saan ba kaya siya nag-aalala kay Bowa. Kinaumagahan ay paalis na si David sa bahay nila, ngunit balak niya muna sanang dumaan kay Becca. Sakay ang kotse niya nang tawagan niya ito para man lang i-inform na parating siya dala din ng ilang sariwang prutas na nadaanan niya kanina. Hello Becca, sorry kung maaga akong tumawag sa'yo. Naka-istorbo ba ako? Dadaan sana ako dyan kung ayos lang. Lumabas sandali si Becca.
Sandaling nanlaki ang mata ni David nang tinig ng babae ang madinig niya sa linya. Nangangahulugan na si Bowa ang sumagot noon, dahilan para kaagad niyang putulin ang linya. Pupunta ba ako o hindi na? Gustuhin man ni David na umatras, ay nakahinto na siya sa tapat ng bahay ni Becca na itinuro mismo nito sa kanya. Bumaba si David. Ang sabi mo sa akin na hindi kayo nagkakausap. Malayo pa lang, madidinig ng malakas na sigaw ni Bowa. Paano mo pang itatanggi sa akin? Nakasave nga sa'yo ang number ng lalaking yon. Bowa, wala naman siyang hangad na masama sa'yo eh. Inaalala ka pa nga niya. Inaalala? Bakit niya gagawin yon? Ang pulubi na gaya ko hindi na makakatagpo ng disenteng lalaki. Lalo na ng kagaya ni David. Bakit ba ganyan ang mindset mo? Paano kung pinahalagahan ka talaga ng tao? Pinahahalagahan? At sa anong dahilan? Baka dahil sinabi mo sa kanyang totoo. Sumilip si David sa bintana at doon niya nakita nang hilahin ni Bowa ang damit ni Becca. Sabihin mo sa akin, may sinabi ka ba sa kanya? Sinabi mo ba sa kanya na siya ang ama ng anak ko? Nabitiwan ni David ang dala niya, dahilan para sabay na mapatingin si Becca at Bowa sa pinto kung saan naroon siya. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Nakatulala niyang sabi. Ako ang ama ng batang pinagbuntis mo. Dahan-dahang nabitiwan ni Bowa si Becca. Hindi, mali ka lang ng akala. Paanong mali? Dinig na dinig ko. Sagutin mo ko ng maayos. Ang batang yun, anak ko ba siya? Ano naman? Wala akong balak na ipasalo sa'yo ang anak ko. Binayaran mo ko ng gabing yun. Kaya ano man ang mangyari, labas ka na doon. Paano naman kung gusto kong piliin na maging ama sa kanya? Bakit ba hindi na lang ang doktora na yun ang piliin mo? Tutal, panay din naman ang bakod niya sa'yo. Ang babaeng yun, mas babagay pa siya sa'yo. No, giit ni David. Pumasok siya sa bahay ni Becca kahit na walang nag-aanyaya sa kanya. Ang mata niya ay palinga-linga, naghahanap kung saan siya maaaring maupo. Hindi ka ba papasok sa trabaho? Nakasimangot na tanong ni Bowa. Umaasa siya na hindi seseryosohin ni David ang anumang nadinig nito. Asawa ba kita? Bakit mo kailangang problemahin yon? Ang mahalaga sa ngayon, papag-usapan ang lagay ng anak ko. Bakit bang tigas ng ulo mo? Hindi ko nga pinapaako sa iyo ang anak ko. Mag-asawa ka at mag-anak ng marami sa doktora na yon. Bakit hindi ikaw ang gumusto sa doktora na sinasabi mo? Ibigay mo sa akin ang anak ko at hindi kita kukulitin ng ganito. In fact, wala din naman akong planong mag-asawa. Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Ngunit wag na wag mong susubukan na itakas sa akin ang anak ko. Kung ayaw mong kuhanin ko din siya sa'yo nang walang paalam. Bantanaan ni David, ngunit ngumiti din patalikod. Tila ba mas nagkaroon siya ng dahilan para mas mag-alala kay Bowa dahil alam niya naman sa sarili niya na wala talaga siyang balak na mag-asawa. Tingnan mo nga kung anong ginagawa mo. Singhal ni Bowa kay Becca kaya napangiwi ito. Ikaw kaya itong paniyang sigaw kanina tapos sa akin mo isisisi? Hindi makapaniwala na ani Becca. Paano na ngayon? Pwede ko bang itakas si Uno? Gaga ka? Gusto mong mawalan ng anak? Nakita mo naman ang banta ng Fafa David. Talagang gustong gusto ka niya. Nagitla si Becca nang makitang matalim na tingin ni Bowa. Ang ibig kong sabihin ay gustong gusto niyang magpakadadi kay Uno. Alam mo, kasalanan mo talaga. Kung hindi mo siya in-entertain, di sana wala ako sa sitwasyong to. Kung hindi ko siya kinausap, di sana nasa hospital ka pa din at siya ang kasama mo. Tanggapin mo na lang na nakatakda kayong magkita at baka maging mag-asawa pa. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Singhal ni Bowa kay Becca. At bakit? Diyos ko, kukontra ka pa? Tandaan mo, siya ang bumiyak dyan sa bibingka mo. Becca, itigil mo na nga yan. Bakit late ka? May dinaanan ka ba? Si Lorraine na naman ang bumungad kay David at sa pagkakataon na iyon, sa entrance door na siya nito inabangan. Anong pakialam mo? Bakit ba panay ang bantay mo sa akin? Nilampasan ni David si Lorraine na kaagad namang humabol sa kanya. Bakit? Anong masama kung bantayan kita? May karapatan ako at alam kong alam mo yon. May anak na ako. Kusang huminto si Lorraine sa paghakbang at pananalita matapos siyang sagutin ni David. You can't fool me! Hindi makapaniwala na ani Lorraine habang sinusubukang ngumiti. Bakit ko naman kailangan gawin yon? May anak na ako, kaya mas malabo na ngayon ang pangarap mo. Kung desidido ka pa din na pakasalan ako alang-alang sa apelyido ko, bakit hindi mo pakasalan ng daddy ko? Nilampasan ni David si Lorraine.
Ngunit walang plano si Lorraine na sumuko hanggang makarating si David ng kanyang opisina. David, please, kailangan ko ng explanation. Di mo ba talaga ako titigilan? Sabi mo, wala kang planong mag-asawa. Sabi mo wala kang magugustuhan. Bakit? Paano kang nagkaanak? Huwag mong sabihin na nakipag-one night ka talaga. Ginawa mo yun? At kung nagawa ko nga, ano naman sa'yo? Yung babae bang dinala mo dito? Kaunti na lamang, babagsak na ang luha ni Lorraine. Oo, yung tinawag mong pulubi. Siya ang naka-one night ko. At ang batang pinanganak niya ay anak ko. Sana nasagot ko ang lahat ng tanong mo, Lorraine. At sana dito na magtapos lahat ng kahibangan mo. Huwag kang mag-alala, dahil kahit sa daddy mo, kaya kong aminin ang lahat ng to. No! Bakit hindi na lang natin alagaan yung bata? Pakasalan mo ko, tampunin natin. Sa akin magiging maayos ang buhay niya. Magiging disente siya at hindi mo ikakahiya ang mami niya kung ako ang magpapalaki sa kanya. Ngumisi ng sarkastiko si David. Sa tingin mo? Mas nakakahiya pa nga kung ikaw ang ipapakilala ko. Maganda nga ang panlabas na kaanyuan mo. Ngunit bulok naman ang pangloob mo. Anong ituturo mo sa kanya? Natawagin niyang pulubi ang sarili niyang ina? Hindi kita pakakasalan kahit ikaw pang pinakamaganda sa buong mundo. Tanggapin mo yun dahil yun ang totoo. Pagtatapos ni David sa kanilang usapan, magtatanghalian na nang lumabas ng opisina si David. Sa mall siya dumiretso para mamili ng mga gamit para sa bata. Habang isa-isang hinahanda ang mga pinamili, tinawagan niya si Becca. Bakit kaya hindi mo bigyan ng cellphone ng nanay ng anak mo? Para naman hindi ako umaasa na ako talaga ang gusto mong makausap, no? Mataray na anang bakla sa linya. Bakit mo kasi isipin yun? Ayoko nang mas macho pa sa akin. Yun lang ang itanim mo sa isip mo. Umikot ang mata ni Becca. Ano ho bang kailangan nyo, Doc? Ililipat ko si Boa sa isang kondo. Kung sasama kay ayos lang din naman. Tingin ko mas magiging okay kung mas malapit sa akin. Sa tingin mo, papayag ang bruhang yun sa gusto mo? Ikaw na ang gumawa ng paraan. Oras na mapapayag mo siya. Bibigyan kita ng magiging boyfriend. Totoo yan, ha? Alam na alam talaga ni David kung paanong bulahin si Becca. Maskulado si Becca. At kung hindi nito lalambutan ng pananalita, mapapaniwala talaga ang kahit na sino na totoo itong lalaki. Aasahan kita. Yun na lamang ang sinabi ni David matapos ay dumiretso na sa counter. Kumain din ng kalahating oras sa pagkakarga ng mga pinamili ni David sa kanyang kotse. Dediretso na sana siya sa kondo na noon pa man balak niya ng bilhin. Kaya lang, tumawag naman ang kanyang daddy. Ano ba naman niyang pinaggagawa mo, anak? Tungkol na naman po ba to kay Lorraine? Anak, kung hindi mo naman gusto yung tao, huwag ka namang masyadong maging malupit sa kanya. Paano naman po ako naging malupit? Wala akong sinabing mali sa kanya. Ay nako, kanina pa iyak ng iyak sa daddy niya. Hindi din namin makausap. Nasaan ka ba? Nandito kami sa coffee shop malapit sa super mall. Nilingon ni David ang coffee shop na malapit sa mall at naroon nga ang daddy niya kasama ang ama ni Lorraine. Walang dalawang isip na bumaba siya ng kotse at malalaki ang hakbang na pumunta doon. Itinaas ng daddy niya ang kamay nito para makita sila kahit na alam naman ni David kung nasaan sila. Diretsong naupo si David para makaharap ang dalawa. Mabuti naman at hindi kita kailangan pang tawagan para pumarito. Sagutin mo nga ako, hindi mo ba talaga gusto ang anak ko? Hindi po. Diretso't walang kagatol-gatol kung sumagot si David. Bakit hindi mo siya magustuhan? She's with you for most of your whole life. Ano pa bang kulang? Walang kulang. Sadyang hindi lang talaga maaaring ipilit. Bakit? Anong rason? May babae nang umuuko pa sa puso ko. Bukod dun may anak na kami. Ang ama ni David tsaka lamang nakapagtapon ng tingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Matagal mo na itong itinatago sa akin? Hindi makapaniwala ang kanyang daddy. Sa kotse na po ako magpapaliwanag. Ang kailangan ko lang linawin sa ngayon, walang kinabukasan na nag-aantay sa amin ni Lorraine tulad ng iniisip ninyo. I'm sorry po, Tito. Sinasabi ko na, pinaasa mo lamang ang anak ko. Singhal na anang ama ni Lorraine. Kailanman ay hindi ko ginawa ang bagay na yan. Palagi ko kayong sinasabihan na hindi kami mag-work dahil wala akong pagtingin para sa kanya. Kung may pagkakataon man na naging ganoon ang dating sa inyo, labis akong humihingi ng paumanhin. Ngunit tulad nga ng sabi ko, kailanman hindi ko magugustuhan si Lorraine. Please excuse me.
Sumunod na din ang nagtatampong ama ni David sa kanya. Padarag itong sumakay ng kotse para ipahalata talaga na nagtatampo ito. I'm sorry, Dad. Bakit hindi mo na lang ako dinirekta? Hindi yung nagpaligoy-ligoy ka pa. Halata na masama talaga ang loob nito hanggang sa mapansin nito ang mga gamit sa likod. Ano to? Para ba to sa apo ko? Nasaan siya? Hindi ko pa po siya pwedeng ipakita sa inyo. At bakit hindi? Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Kapag sinabi mo sa akin na hindi ka pa handa, talagang babatukan kita. Nauna mo pang buntisin yung nanay. Kaysa ipakilala sa akin, ganun ba? Buisit ka talagang bata ka. Hindi kasi masabi ni David na dahil lamang sa one night, kaya siya nagkaroon ng instant baby. Dahil Chuck, nababanatan talaga siya ng kanyang daddy. Dad naman, just give me some time. Sometime. Tapos ano, itigil mo na nga yung pambababae mo. Lumagay ka na sa ayos. Kapag ikaw nakarama, ewan ko na lang sa yung bata ka. Hinto mo ako paliko sa bahay at magpapasundo na lang ako kay Nestor. Dalhin mo sa akin ang apo ko mamayang gabi. Oras na wala kang naidala, ipapakasal kita kay Lorraine. Walang bakas ng pagbibiro na sabi ng daddy ni David bago ito bumaba. Ngayon ay nagkaroon pa ng isipin si David. Paghinto niya sa bahay ni Becca ay nasa labas na si Boa, karga ang sanggol. Hindi niya alam kung paanong nakumbinsi ni Becca ang kaibigang si Boa pero natuwa pa din siya. Sumakay na kayo sa kotse. Alok ni David. Siguruhin mo lang na hindi ako sisitahin ng malditang doktora na yon. Oras na mapahamak kami ng anak ko, ikaw ang ooperahan ko. Para bang pinawisan siya dahil sa banta na iyon ni Boa. Tiningnan din ni David si Becca pero inirapan lang siya nito. Nasa tabi ni David ang mag-ina niya habang si Becca nakikipagsiksikan sa mga gamit na nasa likod ng kotse. Talaga bang kapag bakla ay ganito ang trato? Hindi naman. Kung gusto mo, ikukuha kita ng taxi na solo mo. Hindi na, magtitiis na lang ako dito. Pagdating sa kondo, mailan ng laman iyon na pinadeliver ni David. Nakabukod ang kwarto ni Boa at uno kay Becca. Bakit 2 kwarto lang? Huwag mong sabihin na magsasama kayo sa kwarto ni Boa. Diyos ko, Doc, huwag mo nang tangkain. Sa tingin mo gagawin ko yun? Sa bahay ako uuwi. Sadyang nilipat ko lamang ang anak ko sa mas maayos na bahay. Kung makapintas ka sa bahay ko, akala mo naman ay dagang nakatira doon. Wala akong sinabi. Ang punto ko lang kung ano ang sinabi ko. Hindi ko hangad na masaktan ng damdamin mo. Sandalit kakausapin ko si Boa. Nagpaalam si David dahil nasa kwarto na si Boa. Kumatok muna siya sa kwarto bago pumasok. Inabutan niyang nagpapa-breastfeed ng sanggol si Boa, kaya't kinahiyan niyang patagalin ang kanyang mata dito. Anong kailangan mo? Maliban dito, meron pa? Mahihimigan na naman ang pagiging masungit sa tinig ni Boa. Mahihilingin sana ako. Maliit pa ang anak ko. Kita mo naman na ilang araw pa lang akong nakakapanganak. Ano bang iniisip mong hihilingin ko? Ano ba kasing gusto mo? Gusto kasi ni Daddy na makita ang anak ko. Aba? Kanina mo lang nalaman na anak mo si Uno? Gusto mo na siyang ariin? At ano naman ang susunod? Ano bang gusto mong maging kasunod? Wala akong plano na kahit ano. Gusto lang talaga ni Daddy na makita ang bata. Batid ni Boa na wala naman siyang pamimilian. Tulad kung paano siya nakumbinsi ni Becca. Mas mapera si David kaysa sa kanya. Mas marami itong kayang gawin kaysa sa kanya. Kaya nga imbis na kontrahin, kailangan niyang sumang-ayon. Kailan ba yan? Mamaya, may damit na akong binili para sa inyo ni Uno. Nandyan sa closet. Susunduin na lamang kita mamaya. Walang imik na tumango si Boa. Bakit ba pakiramdam ko si Doc David ng kaibigan mo't hindi na ako? Nagtatampo na ani Boa. Inaayusan siya ni Becca habang tulog pa si Uno. Gaga, pinipili ko lang naman ang madaling daan para sa'yo. Sorry alam ko kasing madami ka ng sakripisyo sa buhay mula nang ipanganak ka. Nagkasakit ang nanay mo, ikaw din ang inasahan nila. Nag-aral ang kapatid mo, ang ipon mo din ang ibinigay mo. Buong buhay mo, pasan mo na sila. Kaya naman ang hanapin ka sa akin ni Doc David, hindi ako nagdalawang isip na magbahagi ng tungkol sa buhay mo. Unti-unti, nahalata ko na interesado siya sa'yo. Wala namang masama, hindi ba? So, kaya mo ko inaayusan ng ganito? Makikilala mo na ang daddy niya. Nasa itsura mo nakasalalay ang magiging future mo, kaya kailangan mo maging presentable. Bakit? Hindi ba ako presentable sa itsura ko? Eh ikaw, bakit hindi ka pa mag-asawa?
Asawa? Ayoko nga no. Mga lason kayo. Lalaki din ang gusto ko, kaya wag mo kong tuksuhin dyan. Bakit naman? Gwapo ka. Alam mo, ako nga lang ang nakakaalam na juding ka. Magpakalalaki ka na lang. Ayoko. Umayos ka nga dyan. Maya-maya lamang, nadinig na ni Bowa ang bumusi ng kotse sa ibaba. Pagsilip niya sa bintana, nasa baba na nga si David at nag-aantay sa kanya. Ihahatid kita palabas. Ani Becca, siya na ang kumarga kay Uno hanggang sa makasakay sa elevator at tuluyang makalabas. Mag-ingat kayo, doon na kayo matulog kung sakaling gabihin kayo. Kailangan din kasi ako sa bar. Si David na ang unang lumapit kay Bowa. Pinagbukas niya ito ng pinto ng kotse. You look wonderful. Si Beckang nag-makeup sa akin. Nakangusong ani Bowa. Nahihiya siya sa malagkit na tingin ni David sa kanya. Ikaw ang pinupuri ko't hindi si Becca. Sabihin mo kung nilalamig kaya, papatayin ko ang aircon. Hindi nakaimik si Bowa. Ganoon din kasi ang narinig niya kay David nung nanganak siya kay Uno. May problema ba? Bakit pa na yung tingin mo? Tanong ni Bowa nang hindi niya na natiis. Sa loob niya'y naiinis siya kung bakit pa ba naman kasi ganoon ang pinasuot sa kanya ni David at Becca. Para siyang a-attend sa engranding party kahit ang sabi lang naman ni David, nais siyang makita ng ama nito. Wala, ayokong sabihin dahil baka isipin mong makapalang mukha ko pero hindi ko kasi matiis. Si Uno, malaki ang hawig ko sa kanya. Siguro kahit hindi ko nadinig ang totoo, hindi din malabo na maghinala ako. Lalo't 9 na buwan din mula nang mangyari yun. Bakit mo ginagawa lahat ng to? Mula sa umpisa, pwede mo naman akong iwasan at kalimutan na lang. Dahil nakuha mo ang atensyon ko. Interesado akong mas makilala ka pa at sana hindi mo yun masamain. Ngumiti ng matamis si David. Sandali, akala ko ba'y daddy mo lang ang kakausapin natin? Kabadong ani Bowa nang pagpasok nila para bang napakalaking party ang inihanda. Para saan ba ang lahat ng to? Minsan pang tanong niya. Ngunit nang lingunin niya din si David ay halata na wala din itong kaalam-alam sa mga nangyayari. Puno ng tao ang malawak na bakuran at tila may magaganap na malaking party, bagay na hindi din napaghandaan ni David. Paghinto ng kotse, kaagad niyang iginiya si Bowa pababa habang nanatiling karga si Uno. Okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, hindi kita pababayaan. Hindi kita hayaang mapahiya, lalo na sa harap ng maraming tao. Tumangulang si Bowa hanggang sa makuha na nila ang atensyon ng lahat ng mga tao. Yan na siguro ang fiancé ni Doc David. Aba maganda din. Nang ipakilala daw ay buntis na. Hindi naman kaya pinanagutan na lang dahil nga buntis? Ilan lamang yan sa bulong-bulungan habang naglalakad ang dalawa. Huwag mo silang pansinin. Wala din naman silang alam at panay lang haka-haka. Ibinulong iyon ni David kay Bowa. Maya-maya pa, naramdaman ni Bowa ang kamay ni David na ngayon ay nasa kanyang bewang na naging dahilan ng panibagong bulong-bulungan. Mukhang mali naman kayo. Tingnan nyo nga, ingat na ingat siya sa babae. Napangiti si David dahil mukhang effective ang ginawa niya. Naputol lamang ang kanilang momentum nang makasalubong nila palabas ang daddy ni David. Dad, what's the meaning of this? Akala ko ba'y gusto nyo lang makita ang anak ko? Oo, pero pwede naman nating ipakilala, hindi ba? Kaysa naman naiirita ka sa tuwing lalapitan ka ng mga babaeng may gusto sa'yo. Kung malalaman nilang ikakasal ka na, at least kahit papaano'y matatanggap na nila, hindi ba? Sandali po. Si Bowa kaagad ang umapila. Hindi niyo po yata naiintindihan. Nandito lang po ko para sa anak ko. Hindi po ako pumarito para ikasal sa anak niyo. Ay nako iha, huwag ka nang mahiya. Ayos lang yan. Kung sino ang magustuhan ng anak ko'y gugustuhin ko na din. Lalo't may apo na ako. Pahiram nga ako ng apo ko. Magiliw na ang daddy ni David. Pagkabigay ni Bowa kay Uno, ay nilingon niya si David. Mag-usap tayo ah. Singhal niya sa ama ng anak niya. Naku, kay gwapo naman ng apo ko. Giliw na giliw ang ama ni David kay Uno. Ipapa-arrange ko ang kasal niyo ha. Hindi magandang tignan kung lumabas ang apo ko tapos nagkakahiyaan pa kayo dyan. Sandali po. Ayan na naman ang apila ni Bowa. Mag-usap muna kayo at ipapakilala ko ang apo ko sa mga magiging kasosyo niya sa negosyo soon. David, ang daddy mo, hindi ba siya napipigilan? Sa halip na sagutin ni David ang tanong nito, hinila niya na lang si Bowa papunta sa gazebo
kung saan walang ibang tao. Maganda ang mga bulaklak, kapares ang estatwa ng anghel sa fountain at ang taglay lamang ng maliwanag na buwan ang nagsisilbing liwanag sa kanila. Bakit mo ko dinala dito? Gusto kong malinawan sa'yo. Ayaw mo ba akong maging ama ni Uno? May nakikita ka pa bang ibang lalaki na magmamahal sa'yo? Na magpapakaama kay Uno? Sa totoo lang, hindi na ako umaasa dahil alam mo naman kung anong klaseng trabahong pinagmulan ko. Kaya nga, ganun na lang din ang pagdadalawang isip na magustuhan lalo ng katulad mo. Mula sa kilalang pamilya, may pinag-aralan at lisensyadong doktor. Ano naman? Alam mo ba na may nakaligtaan kang sabihin? Ama ako ng anak mo. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na magustuhan mo. Bakit ako? Para saan? Hindi ko makita ang dahilan at nagustuhan mo ko. Dahil marami akong rason. Maliban sa ikaw din ang unang babae na nakasama ko sa kama. Maaring ganyan nga ang tingin mo sa sarili mo. Ngunit kahit kailan, hindi kita tiningnan bilang bayarang babae. Maraming mga kinuwento sa akin si Becca. Kaya mas lalo akong na-curious sa pagkatao mo. Nakakahiya dahil sasabihin ko to kaagad. Pero ikaw ang gusto kong maging ina ng mga susunod pang mga anak ko. Ang pisngi ni Bowa ay pinamulahan. Tila kinakain siya ng hiya dahil hindi lang pala si Uno ang planong maging anak ni David. Hindi naman kita minamadali pero hayaan mo kong manligaw sa'yo. Manliligaw pa'y may anak ka na. Tatawa-tawa ng sumulpot ang ama ni David sa kanilang likuran. Tara na sa loob at maraming nag-aantay sa inyo. Gusto nila kayong makilalang dalawa. Nanatiling karga ng ama ni David si Uno habang sila buo na din ang loob nila na humarap sa mga tao. Naisip ni Bowa na mukhang tama nga si Becca na lumalapit na ang grasya sa kanya at siya lang itong panay tanggi. Ang lahat ng mga tao na naroon walang ibang itinanong kung anong sikreto ni Bowa at ganoon ito kaganda kahit na lamang ng anak na. Walang nagtanong kung anong klaseng pamilya ang kanyang pinanggalingan, kung ano ang kanyang tinapos. Ay nako, magpakasal na kayo, bagay na bagay naman kayo. Saad pa ng isang doktor na nagtatrabaho din sa hospital nila David. Ang akala ko talaga ay ang attitude na Lorraine talaga na iyon ang pakakasalan mo, Dok. Malulungkot ako. Aba, wala man lang makasundong mga nurses. Ang lahat ay pinagbabantaan para lamang lumayo sa iyo. Naku, wari ko'y lalo siyang magingit-ngit sa galit. Singit ng isang nurse. Sabi ni Chairman, kukunin niyang assistant si Doc David. Ang asawa niya at si Chairman na ang mag-aalaga sa apo niya. Sabay na nagtinginan si David at Bowa. Ang daddy talaga, panay ang gawa ng plano nang hindi man lang nagtatanong sa atin. Angil ni David. Sandali naman David, bakit pa bigla-bigla ang daddy mo? Kinakabahan na si Bowa sa mga pinagagagawa ng ama ni David. Ipinasok na kasi nito ang apo sa kwarto at talagang walang sawa sa kakaaliw sa bata. He wants you to stay here. Wala akong magagawa. Kita mo naman, pinatago niya lahat ng susi ng kotse. Paano na? Si Uno nandun sa daddy mo. Paano din ako makakauwi? Mag-11 na noon ng gabi. Ang mga tao, nagkakanya-kanya na ng uwi ang mga ito. Wala kang ibang choice kundi ang mag-stay dito. Umaasa din naman si Becca na hindi ka uuwi. Tapos bukas din, magsisimula ka na sa trabaho. Hindi ba ako aawayin ng doktora na may gusto sa'yo? Nakanguso si Bowa nang pumasok sa kwarto na binuksan ni David. Para saan? Subukan kanyang awayin. Isa pa, mas may karapatan ka sa akin kaysa sa kanya. Matulog ka na. Good night. Hinaplos ni David ang ulo na ni Bowa bago ito lumabas. Kinaumagahan, nag-aantay na si David sa labas habang si Bowa ay nag-aayos pa. Okay lang ba to? Nakailang palit na siya ng damit pero talagang hindi niya makita na bagay sa kanyang lahat ng kanyang sinukat. Sa katagalan ay nainip na si David sa kakaantay kaya't umakyat na siya. Dinig na dinig niya ang angal ni Bowa. Mukha ba akong matanda dito? Bakit naman kasi hindi marunong tumingin? Baka pagtawanan niya pa ako kapag nakita niya akong ganito. Natawa ng palihim si David dahil sa mga sinabi ni Bowa. Maya-maya lang, nakita niyang inabot nito ang zipper sa likod ng damit dahilan para malinaw niyang makita ang magandang kurba at maputing balat ng likod ni Bowa. Pinigil niya ang kamay ni Bowa na maibaba iyon ng husto. Bagay na ikinagulat nito. Lalo na nang hilahin ni David ang bewang niya palapit sa katawan nito. Bagay sa'yo. Ikaw lang ang nag-iisip na hindi. Maganda ka kahit sa anong anggulo. Tara na. Sumunod si Bowa kay David.
Hinawakan pa nga niyang parte ng likod na dinampian ng kamay nito kanina. Hanggang sa pagpasok sa kotse, ipinagbukas siya ni David. Tahimik silang bumiyahe hanggang sa marating ang hospital. Ngunit ang laman ng party kagabi mukhang hindi nakarating kina Lorraine, kaya't naroon na naman ito sa unahan ng hospital. Tingnan mo, wala pang nakakaalam na kasama mo ko. May nakagwardya na. Natawa si David. Talagang inaalala mo palagi si Lorraine, no? Hawak mo na nga ako sa leeg, nagsiselos ka pa dyan. Ano? At sino naman ang nagsiselos? Nag-iwas ng tingin si Boa pero nakangiti lang na bumaba si David sa kotse. Si Lorraine din nakangiti habang naglalakad palapit kay David. Mukhang nasa mood ito para batiin si David. Ngunit basta na lang siyang dinaanan ni David at pinagbukas ng pinto si Boa. Bagay na mas lalong ikinagulat ni Lorraine. Sino ka? Kaagad na napatigil si Lorraine nang makita't makilala ang mukha ni Boa. Masama ang loob niyang nilingon si David. Talagang sineryoso mo ang babaeng yan? At ano naman ang intensyon mo't dinala mo siya dito? She'll be my assistant from now on. Ang daddy ang kumuha sa kanya, kaya hindi ka maaaring basta na lamang umangil. Tara na. Hinawakan ni David ang pulsuhan ni Boa, papasok sa hospital. Kahit na lamang ang lahat ng mga taong nakakakita sa kanila, sila'y pinagtitinginan. Parang mas gusto ko pang mag-stay na lamang, kasama ang anak ko. Gusto ni daddy na masanay ang mga tao na kasama kita, para makilala ka ng iba. Feeling ko nagustuhan ka din ni daddy para sa akin. O baka dahil ayaw niyang maranasan ni Uno ang sitwasyon ko, kaya niya ginagawa lahat ng to. Pero kasi wala naman akong alam sa mga bagay dito. Ano naman ang maitutulong ko sa'yo? Tulad ng sinabi ko, gusto lang ni daddy na masanay ang lahat ng mga tao na kasama kita. Isa na doon si Lorraine, para tumigil ng mga babaeng maaaring sumira sa pamilya ng apo niya. Pagdating nila sa opisina, isa-isang sinabi ni David ang mga dapat gawin ni Boa. Matapos nun, nagpakuha muna siya ng kape. Ngunit bago pa mabuksan ni Boa ang pinto, nagsalita si David. Gusto kong malaman, sa totoong buhay mo, may ninais ka ba para sa sarili mo? Magkaroon ng maayos na pamilya. Iyong hindi kailangang danasin ng anak ko ang mga bagay na dinanas ko. Yun lang. Ngumiti si David. Ginawa ng kape ni Boa si David tulad ng kagustuhan nito. Ngunit ganoon na lamang katahimik ang pagsulpot ni Lorraine sa kanyang likuran. Talaga nga naman. Saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukha mo para pumarito? Totoong nagulat si Boa kay Lorraine, ngunit hindi niya ipinahalata yun. Lalo na at inulit-ulit naman ni David sa kanya na may karapatan siya, kaya't hinawi ni Boa ang kanyang mahabang buhok paharap kay Lorraine. Kinakausap mo ko? Ang mataray na tinig ni Boa, hindi niya kinalimutan. Aba, at talagang ganyan mo kung kausapin? Sarkastiko talagang hindi ikinatutuwa ni Lorraine ang sinabi ni Boa. Paano ba dapat? Gusto ko lang linawin sa'yo na ikaw ang unang lumapit sa akin at magsalita ng kung ano-ano dyan. Dahil hindi ka naman nararapat para kay David. Hindi ikaw ang magdidigta sa kung sinong mamahalin ni David. Kung wala ka nang sasabihin ay aalis na ako. Hindi pwedeng lumamig ang kape ng asawa ko. Nilampasan ni Boa si Lorraine na naiwang nakanganga. Ang kapal ng mukha mo! Naiirita na ani Lorraine. Nakangisi si David nang pumasok si Boa sa kanyang opisina. Marahan niyang ibinaba ang kape ni David sa mesa. Masarap ba yan? Siguro, tikman mo na lang. Ani Boa. Tumalima siya para ayusin ang logbook na gagamitin para sa mga pasyente na parating. Nang hilahin ni David ang braso niya. Sa lakas ng pagkakahatak noon ni David, ay napaupo siya sa kandungan nito, dahilan para magtagpo ang kanilang mga mata. Kaunti na lamang magtatama ang tip ng kanilang ilong. Anong ginagawa mo? Nakita kita kanina. Nakakatakot ka pala kapag may karapatan ka na. Kinikilig na tumawa si David. Narinig ko din na tinawag mo kong asawa. Kasi si Lorraine eh. Nauutal na ani Boa, tsaka iniwas ang kanyang mga mata. Tama lang ang ginawa mo. Gusto ko palagi mong gawin yan. Ipagdamot mo ko, bakuran. Para nun wala nang babae pang magtangka sa akin. Ikaw lang ang gusto ko eh. Malambing ang pagkakasabi noon ni David, kaya't ang mukha ni Boa, pinamulhan ka agad. Pero naisip ko lang, kung tanggap mo na pala akong magiging asawa mo, ibig sabihin, hindi lang basta karapatan kang ligawan ng nakuha ko, hindi ba? Tanggap mo nang sa akin ka mapupunta. Paano pa akong ayaw sa'yo? Ang dad mo,
Baka pinagpaplanuhan pa lang kitang takasan. May mga baril nang nakatutok sa akin. Natawa nang matunog si David. Hindi naman ganun si Daddy. Iniisip niya lang si Unot, syempre ikaw. Actually si Belle, pinasundo niya na sa bahay niyo. Gusto niyang doon na din tumira si Belle sa bahay. Ano? Sobra-sobra na to, David. Kaya ko namang pag-aralin ng kapatid ko. Pabayaan mo na si Daddy. Sa totoo lang, hindi niya din alam kung saan gagamitin ang pera niya. Nag-iisa niya lang akong anak, kaya sabik talaga sa bata ang daddy ko. Sorry kung pati ikaw naapektuhan. Okay lang, ako nga ang nahihiya eh. Akmang tatayo na si Boa mula sa kandungan ni David, ngunit pinigil siya nito. Bakit ba? Oras ng trabaho, David. Mamaya, kung anong isipin nila sa atin. Eh di isipin nila. Tandaan mo pag-aari ko ang hospital na to. Kahit magtrabaho man ako o hindi, choice ko yun. Bitiwan mo na ako kung ganun. Selfish ba kung kahit ngayon lang? Hihiling ako na mahalikan ka ulit? Walang dalawang sabi ng mabilis na hagkan ni Boa si David at tumaasa siya na kapag naghiwalay ang labi nila, pakakawala na siya nito. Ngunit kapwa, iisang naramdaman nila nang magduop ang kanilang mga labi. Pangungulila at pagiging totoo. Tila nagkakaintindihan ng kanilang mga mata, maging ang kanilang puso. Ang lahat ng bagay na iyon, nasaksihan mismo ng mga mata ni Lorraine, kaya't isinuko niya ng lahat ng nararamdaman niya para kay David. Tinanggap niya na hindi matatalo si Boa, kahit na lamang mula siya sa desenteng pamilya. Lalo't ito na ang napiling mapangasawa ng binatang minahal niya. Masakit man para sa kanya, ngunit sampal naman sa pagkatao niya kung isisiksik niya pa ang kanyang sarili. Wala siyang ibang magagawa kundi tanggapin ang bagay na ito. Sabi mo, baka may makahuli sa atin, pero bakit ikaw tong mahigpit ang kapit sa balikat ko? Natatawang biro ni David. Itutulak sana ni Boa si David matapos siyang unahan ng hiya dahil sa biro nito. Ngunit hinuli lamang ni David ang kamay ni Boa tsaka mahigpit na kinulong sa kanyang bisig. Masaya ako na ikaw ang babaeng nabuntis ko at naging ina ng anak ko. I love you. Bulong na ni David kay Boa.